Magandang gabi po mga kapatid sa Panginoon at welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Dito po sa San Mateo Rizal, 287th Midweek Service na po tayo. At announcement, every Sunday po, Book of Luke, tuloy-tuloy po rin po. Series po tayo at chapter 8 na po tayo. 9 o'clock naman po kami dyan. At sa ngayon po ay chapter 8 din, Book of Joshua. So, isang chapter lang po tayo ngayon at ito po yung the revenge of Israel to the people of Ai. Okay, sige at let's pray. Minsan pa aming Diyos, sa oras na ito kami po ay dumudulog at patuloy na nagpapakumbaba na biyayaan niyo po kami ng inyong salita at makarating po ito sa amin at sa mga viewers na kasama namin nag-aaral. Pangunahan niyo po kami at gabayan niyo po kami, Ama, ng Espiritu Santong ipinadadala ninyo upang tulungan kami mag-aral. Kaya po, salamat po sa gabi ito. Itinataas po namin ang lahat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Okay, mga kapatid. So, siguro kung kayo po ay sumusubaybay, maalala ninyo ano po bang nangyari sa last chapter, last week, doon sa ating pag-aaral. Doon sa ating pag-aaral, mga kapatid, ang preparation ng mga Israelita ay napakadami at talagang lalo na nung nakuha nila yung Jericho. Pagdating sa lugar ng Ai, ito po ay medyo parang maliit lang naman, pero parang naging kampante po sila. Pero sila po ay natalo. Kaunti nga lang po ang pinadala, 3,000 lang po dahil maliit lang nga po ang lugar. Pero hinabol po sila at namatayan po sila ng 36 na soldiers. So nagluksa si Josue at ang mga elders lumod sa Panginoon. First time po nila mapatayan ng ganon. Never po na namatay ang mga Israelita. Even sa panahon ni Moses, mga namamatay lang hindi dahil sa gera, kundi dahil sa mga pagsuway sa utos. At ang Diyos ang pumupuksa. So nakita ng Panginoon na naglulupasay na naman si Josue. So pinatatayo na naman siya ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, nagbanta ang Panginoon sa chapter 7, plus muna natin. Nagbanta ang Panginoon sa chapter 7, verse 12. Ito po ang dahilan, kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal, sabi ng Panginoon, sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. So sabi ng Panginoon, ako'y hindi nasasama sa inyo. Malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. So, kung pa-fast forward natin yung ating story last week, na nalaman po nila sa tulong ng Panginoon na galing sa lahi ni Judah and then galing sa Angkan and then mula doon sa Angkan, sa sambahayan at bawat sambahayan, mayroong mga lalaking ipapapila sa harapan ng Diyos at pipili ng Diyos kung kanino o sino ang taong may salarin. So lumabas po dyan ay si Achan. Siya po ay galing sa tribe ni Judah. So si Achan po ay umamin at nagtago ng ginto, pilak, at mga metal na mamahalagang bagay at pati yung balabal from Shinar ay tinago niya. So, plus lang natin yung last two verses ng chapter 7. Sabi dito sa verse 27, at sinabi ni Josue, kay Achan po niya sinabi ito, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan
Dinadalhan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. At pinagbabato siya ng mga bato ng buong Israel. Buo po. At kanilang sinunod sila sa apoy. Si Ekan, pati yung anak niyang babae at pati yung mga lalaki, anak niya. Verse 26, kanilang binuntunan siya ng mataas na bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay tumalikod sa bangis ng kanyang galit. Nung naparusahan, napatay po sila Ekan at mga anak. Ito po yung dahilan kung bakit po sila natalo dahil hindi siya sumunod. Ang utos ng Panginoon ay huwag gagalawin yung mga ginto, pilak, o anumang bagay na nakalagay o nakalaan para sa itinalagang bagay. Pero nung namatay po yung salarin, gumawa, ganun din naman, ang bangis ng galit ng Diyos ay nawala. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Libis ng Akor hanggang sa araw na ito. So, yun ang last part ng chapter 7. Now, chapter 8 na po tayo. Ano naman ang mangyayari sa chapter 8? Babawi po ang Israel, mga kapatid. Kaya ang title pa nga po natin, The Revenge of Israel. Israel to the people of Ai. So, ito po yung paghihiganti nila. At ituturo ni Lord yung military tactics, which is first time nilang makakadinig ng mga ganito. Kakaiba po ito dahil dito, wala pong gagawing intervention ng Lord. Hindi katulad sa Wall of Jericho, hindi po tinulak ng kamay ng mga Israelita ang wall ng Jericho. Sumigaw lang sila on the 7th day. Ikapitong ikot din yon at blow ng horn. No human intervention po. Kamay ng Diyos ang nagtulak, hindi naman literal na ginawa. Ibig sabihin, bumagsak po yung Wall of Jericho, ang Diyos ang kumilos po dito. Now, itong Ai naman, ang intervention lang ng Lord dito sa Ai, instruction lang. Wala pong binanggit na babagsak ang wall, iikot sila sa lugar ng Ai. Wala pong ganon. Instruction lang at ipapaubaya ng Panginoon ang paglusob sa kanila basta sumunod lang sila sa instruction. Sa military tactics, I think parang ginawa rin ito nila King David hindi ko na-review. Pero parang meron din ginawa sila King David. Every time na si King David ay may lulusubin, nag-ano siya sa Panginoon, nag-council. So, tingnan natin kung paano sila nagtagumpay. Verse 1. Joshua o Josue chapter 8 verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot, ni manlumo, isama mo ang lahat ng lalaking mandirigma. Umaho ka ngayon sa Ai. Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang hari ng Ai. Ang kanyang sambahayan, ang kanyang lusod at ang kanyang lupain. Mga kapatid, napakabilis sumupa ang galit ng Diyos. Kung papansin ninyo, yung galit niya, sabi ko nga kanina na kapag may napaparusa sa mga disobedience ng mga Israelita, mabilis din mawala ang galit niya. So dito, tino-comfort ni Lord si Joshua. Huwag kang manlumo, huwag kang matakot, do not be afraid. Minsan sinabi ni Moses, yung sinasabi dito na in Exodus chapter 34, ang Panginoon siyang Diyos na puspos, chapter 34 verse 6, sabi niya rito, ang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libi-libo, nagpapatawid ng kasamaan ng pagsuway at ng kasalanan. So dito, sinasabi na hindi magagalitin. Bagamat, alam natin na lagi nagagalit, pero para kay Moses, mabagal pa rin sa pagkagalit ang Diyos. At kapag ang Panginoon ay
na ipataw ng parusa, mabilis po siyang mawala yung kanyang galit. At ngayon nga, andito na, balik ulit ang Panginoon para bigay instruction, para patuloy silang sumulong, mga kapatid. So sabi ng Lord sa kanya ay ibibigay. Tingnan mo, binigay ko na sa iyong kamay ang hari ng Ai. Okay, so sabi niya, do not be afraid or dismayed. Huwag ka matakot ni manlumo. Kino-comfort ni Lord si Joshua kasi bumagsak po yung kanyang, again, for second time, kinomfort ulit siya para magpatuloy lang siya sa Panginoon. Verse 2, iyong gagawin sa Ai at sa kanyang hari ang gaya ng iyong ginawa sa Jericho. So, same po. Tanging ang samsam at ang mga hayop nila ang iyong kukunin. Bilang samsam ninyo, tambangan mo ang bayan sa likuran. So, may binanggit ang Panginoon sa Jericho, sabi pareho lang. Yung gagawin sa Ai at sa kanyang hari ang gaya ng iyong ginawa sa Jericho at ang hari niyon. Hindi po nabanggit, pero pareho lang naman siguro gagawin kung may makikitang ginto o pilak. Pero binigyan po sila ng authority. Tanging ang samsam or spoil or anumang mapupuhan ng pakinabang at mga hayop ang kukunin ng taong bayan bilang bahagi nila. Sabi rito, tambangan mo ang bayan sa likuran. Okay. So ito po yung military tactics o kaya ay una, ito yung tinatawag na strategy, the ambush, surprise attack. So nasa likod po yung ibang military, pero marami po ito. And then verse 3, ilan po sila? Kaya tumanda si Josue at ang lahat ng lalaki mandirigma upang umahon sa Ai. Pumili si Josue ng 30,000 lalaking matatapang na mandirigma at sinugo sila sa kinagabihan. Ito yung magka-ambush. 3,000 at 30,000. Marami to. Actually, na-spy na nila to. 3,000 nga, alam nila, kaya nila. Pero this time, wala na pong lusot, mga kapatid. 30,000 po, ang dami. And then verse 4, at inutos niya sa kanila, narito, tambangan ninyo ang lusot sa likuran. So, sa likuran sila mag-abang. Huwag kayo masyadong lalayo sa lungsod, kundi manatili kayong nakahanda. And then so yung 30,000 na yun. Verse 5, ako at ang buong bayan ng kasama ko ay lalapit sa lungsod. Kapag sila'y lumabas laban sa amin, gaya ng una, ay tatakbuhan namin sila sa harapan nila. So sila yung pupunta dun sa main gate marahil, no? Si Joshua at ibang taong bayan. Verse 6, at sila'y lalabas upang kami ay habulin hanggang sa aming mailayo sila sa lungsod, sapagkat kailang sasabihin. Sila'y tumatakas sa harap natin na gaya ng una. Kaya tatakbuhan namin sila sa harap nila. Okay. So ito yung strategy. Second strategy and tactics, yung tinatawag na feign retreat. Feign retreat, F-E-I-G-N-E-D. Kunwari, tumatakbo ang mga Israelita papalayo. So, parang deceiving, dadayain nila yung kalaban. Kunyari, takbo na sila, takot sila. Pero nakaporma na po yung mga nasa likuran nito. And then verse 7 and 8, ito yung tatlong tactics na resulta ng strategy nila. Verse 7, pagkatapos mula sa pananakbang ay inyong sasakupin ang lungsod, sapagkat ibibigay ito ng Panginoon ng Diyos sa inyong kamay. Verse 8, kapag inyong nasakop ang lungsod, ay inyong sisilaban ang apoy ang lungsod at gagawin ang ayon sa inuutos ng Panginoon. Narito, inuutusan ko kayo. So third is occupy the place. Kapag hinahabol sila papalabas ng mga sundalo ng Ai, mamaya mababanggit,
magiging empty yung lugar. So, i-occupy na po ito ng mga nasa likuran na tao para silaban. At kapag sisilaban nila ng apoy ang lungsod o city of Ai, sabi dito ni Joshua, gagawin ang ayon sa inutos ng Panginoon. Utos ng Panginoon, mga kapatid. Hindi yung utos niya. Bagamat sinabi dito, narito, inutusan ko kayo. Sabihin, inutusan ko kayo, gawin ninyo yung utos ng Panginoon. Ano ba yung utos ng Panginoon? Kung meron man silang nakita, for example, ginto, pilak, I think, wala namang binanggit, pero i-offer pa rin nila yun sa, I think, sa Panginoon. Pero yung mga samsam, example, yung mga, pag may nakita silang magagandang bagay na pwedeng pakinabangan, at hayop, binigyan na sila ng authority ni Lord na inyo yan, kunin nyo yan. Yung samsam, pwedeng bagay, pwedeng mga pakikinabangan. Kasi si Achan po, mga kapatid, anong bagay ang kinuha niya bukod sa ginto? Yung balabal ng Shinar. Nagustuhan niya eh. Eh baka maraming gamit doon na pwedeng pakinabangan at magustuhan nila. Kanila yon. Kaya sinasabi ni Joshua, basta sundin nyo lang yung utos. Sabihin ng Panginoon yung utos lang na huwag kayong lalagpas. Hindi katulad ni Achan, lumagpas siya sa utos ng Diyos, pati ginto, pilak, ninakaw. So, doon magkakaproblema. Kaya nga dapat eksakto ang pagsunod sa utos. So, maliban doon, sabi ko, susunugin ang city. So, para sinasabi ni Joshua, madala sila sa mga nangyari nung una na mga Israelita ay sumuway at nadamay po sila pati yung 36 na military na matay na sundalo ng Israelita because of Achan. Isa lang ang nagkasala, nadamay po ang iba. So, sinasabi ni Joshua na maging matalino sila siguro na sundin ninyo yung utos ng Panginoon. Kung ano yung utos, eksakto, yun lang ang dapat yung sundin. Huwag kayong lalagpas doon. Huwag kayong mag-attempt na, actually si King Saul, ang utos ng Panginoon sa kanya na binigay ni Lord kay Prophet Samuel, i-destroy hindi ko matanda kung Moab or mga kalaban. Kasi may mga natirang kalaban pa sa Israel. I-destroy po yon, bata, matanda, buntis, bata, lahat. Even animal, ang hayop. Ang ginawa ni Saul ay natakot sa taong bayan kasi taong bayan ay iniwan po yung mga hayop, ipakikinabangan. Sabi ni, natakot po sa taong bayan. Siguro gusto niya ma-please yung taong bayan. But, ang utos ng Panginoon ay destroy lahat eh. So, susundin. Kaya nga minsan sinabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Kasi yung mga baka raw, yung mga tupa, natataba. Gustong i-offer yon. Nag-a-assume si Saul na baka magustuhan to ni Lord. But, hindi po. Kay Lord, hindi niya magugustuhan kung hindi mo siya sinunod. So, yun ang maliwanag dito na gagawin kung ano lang yung utos. Verse 9, sila'y pinahayo ni Josue at sila'y pumunta sa dapong pagtatambangan at lumagay sa pagitan ng Betel at ng Ai sa gawing kanluran ng Ai. Samantalang si Josue ay tumigil ng gabi iyon na kasama ng bayan. Okay, so ito yung 30,000 marahil, no? Yung mga ibang sinabihan. Verse 10, kinaumagahan si Josue ay maagang bumangon at tinipon ng mga tao at umahon patungo sa Ai kasama ang mga matatanda ng Israel sa unahan ng bayan. 11, ang buong bayan at ang lahat ng lalaking mandirigmang kasama niya ay umahon at lumapit sa harapan ng lungsod at nagkampo sa dapong hilaga ng Ai. Mayroong isang libis sa pagitan niya at ng Ai, sabi doon. 12, kumuha siya ng may 5,000 lalaki at sila inilagay niyang panambang sa pagitan ng Betel at ng Ai. So, meron pa siyang nilagay doon na 5,000 sa panambang.
sa Bethel at Ai. I think ito yung 5,000 na to. Tapos yung nasa likuran, yung 30,000. At ang ng Ai sa dakong kanluran ng lungsod. Kanluran is yung western part. Verse 13, kaya't inilagay nila ang bayan, ang buong sukbo na nasa hilaga, sa north naman, north side, northern side naman, sa hilaga ng lungsod, at ang kanilang mga panambang sa kanluran ng lungsod. Okay? Ngunit pinalipas ni Josue ang gabing iyon sa Libis. So nakaready na po ang, kumbaga sa iba, tropa kung tawagin. So si Josue naman, andun siya sa lugar na I think sila ito yung nasa kanluran. Okay? Ngunit pinalipas ni Josue ang gabi iyon sa Libis. Si Josue nasa Hilaga, northern part. Okay, siguro yung gate po ay nakaharap sa north. Verse 14, nang ito ay makita ng hari ng Ai, siya at ang kanyang buong bayan at ang mga lalaki sa lungsod ay nagmamadaling lumabas upang labanan ang Israel. So nakita sila ng hari ng Ai. Nagmamadaling lumabas upang labanan ng Israel at itinakdang lugar, labanan ng Israel sa itinakdang lugar sa harapan ng Araba. Ngunit hindi niya nalalaman na may mananambang laban sa kanya sa likuran ng lungsod. So, hindi niya alam yon. Verse 15, si Josue at ang buong Israel ay nagkunwaring na daig sa harapan nila. Ito na nga po yun. At tumakbo sila patungo sa ilang. So, ito na nga po yun, yung tinatawag na feign retreat. Military tactics na kunwari ay natakot sila, umatras po sila sa labanan, nagpahabol po sila. And then verse 16, kaya't ang lahat ng mga tao na nasa loob ng lungsod, tao na po ng Aito, ay tinawag upang habulin sila. At habang kanilang hinahabol sina Josue, sila ay napapalayo sa lungsod. Yun lang. Verse 17, walang lalaking naiwan sa Ai o sa Bethel na hindi lumabas upang habulin ng Israel. Kanilang iniwang bukas ang lungsod at hinabol ang Israel. So bukas na bukas po. Ibig sabihin, open yung gate. Verse 18, sinabi ng Panginoon kay Josue, itaas mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Ai, sapagkat ibibigay ko iyon sa iyong kamay. At itinaas ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa gawi ng lungsod. 19, pagkaunat niya ng kanyang kamay, ang mga mananambang ay mabilis na tumayo sa kanilang kinalalagyan at sila'y tumakbo at pumasok sa bayan at sinakop ito at nagmamadali nilang sinunog ang lungsod. So merong signal, support, strategy, coordinated signal. Parang may sinyales to occupy the place. Yung sibat, yung hawak ni Josue, yung sibat, matandaan kung anong name ito sa tag-English. So, ito po yon. Parang signaling the soldiers na natatambang sa likuran, sila yung papasok. Verse 20, nang lumingon ang mga lalaki ng Ai sa likuran nila, ay kanilang nakita na ang usok ng lungsod, nasusunog na yung lungsod nila, ay pumailang lang sa langit. Wala silang kapangyarihan na makatakas sa daang ito. Ibig sabihin, wala silang babalikan doon o sa daang iyon. Sapagkat ang bayan na tumakas patungo sa ilang ay bumaling sa mga humahabol. So kasama na dito na hinahabol nila yung grupo naman ni Joshua. So kung nga rin, tumatakbo sila Joshua, ngayon nakikita nila yung yung usok, maliwanag, andun na po yung tropa o kaya yung mga sundalo ng Israel sa loob ng
city of Ai. So ito po ang fifth strategy and military tactics, yung verse 20, counter attack by Joshua. So sapagkat ang bayan na tumakas patungo sa ilang ay bumaling, sabihin, lumiko na sa mga humahabol. Papalikan na nila yung humahabol. Kasi wala na. Kumbaga sa demoralized na po yun. Verse 21, nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasakop ng mananambang ang lungsod, nakita ni Josue at ng Israel, at ang usok ng lungsod ay pumailang lang, sila ay muling bumalik. Ito na nga po yun. Counter-attack na nga po to at pinatay ang mga lalaki ng Ai. So, yung verse 21 yung binasa ko. So, verse 21, ito yung 6 strategy, yung pincer movement. Inipit yung kalaban or encirclement, pinaikutan ng kalaban. So, wala na pong lusot yung kalaban. So, ito yung ika-anim na strategy. Pincer, P-I-N-C-E-R, movement. Iniipit ang kalaban. Verse 22. Ang iba'y lumabas sa lungsod laban sa kanila. So, face-to-face na po. Kaya sila'y nasa gitna ng Israel. Nang iba'y sa dakong ito at ang iba'y sa dakong iyon. So, karoon ng labanan. Pinatay sila ng Israel. At hindi nila hinayaang sila'y mabuhay o makatakas. Verse 22, ikapitong strategy ay yung strategic blocking force, kung tawagin. Strategic blocking force. So perhaps 5,000 men block their exit. At the back, sila yung nasandwich po yung mga kalaban. Walang napuntahan. Ang iba ay hinabol sa ilang, mamaya mababagit din naman. Verse 23, ngunit ang hari ng Ai ay hinuli nilang buhay at dinala kay Josue. Verse 24, pagkatapos mapatay ng Israel ang lahat ng mga naninirahan sa Ai, sa ilang na doon ay hinabol at nabuwal, silang lahat sa pamamagitan ng talim ng tabak. At bumalik ang buong Israel sa Ai at nilipol ito ng talim ng tabak. Ulitin ko po, pagkatapos mapatay ng Israel ang lahat ng mga naninirahan sa Ai, sa ilang na doon ay hinabol at nabuwal silang lahat sa pamamagitan ng talim ng tabak. At bumalik ang buong Israel sa Ai. Bumalik ang buong Israel sa Ai at nilipol ito ng talim ng tabak. So, sinaid po yun, mga kapatid. Verse 25, ang lahat ng nabuwal ng araw na iyon sa mga mamamayan ng Ai, maging lalaki babae, ay 12,000. So, 12,000 lang ang, I think, ang population. Kasama na yung mga bata po dito. So, talagang massacre, mga kapatid. Actually, ang Book of Joshua, nakalagay po dito. 31 kings yung mga tinalo nila. So, ang ano doon, talaga pinatay po yung mga taong bayan ng mga hari na yon. So, ito po yung pinaka ano po yata ito, grabing labanan. Sa labanan sa war history, mga kapatid, pag may nahuhuli, pag merong tinatawag na prisoner of war, POW, kasi yun ang batas na po, na kailangan, pag hindi na lumaban, ang batas ay karindihag. Itong batas na to, batas ng Diyos ang umiiral. Patayin lahat. Walang ititira. Walang gagawing bihag. Kaya medyo nakakatakot po mga ginagawa ng Diyos, lalo sa mga kalaban ng mga Israelita. Mga kalaban ng Diyos, mga kapatid. Verse 26, sapagkat hindi inuuri ni Josue ang kanyang kamay, kundi ginamit ang sibat hanggang sa kanyang lubos na papuksa ang lahat ng mga taga-Ai. Wala pong order ang Lord na huminto
Habang hindi ubos ang mga tao sa Ai, hindi hihinto. Kasi po, ang order po ay ganon, patayin lahat. At ang Lord naman, kapag nagsabi siya ng i-spare mo ang buhay ng isang tao, susunod naman to sila kay Joshua. Pero wala po, kaya diretso po. Ang itinara nila yung hari, no, mga kapatid. Pero alam natin na yan ay may hahantungan. Verse 27, tangi ang hayop at ang samsam sa lungsod na iyon ang kinuha ng Israel bilang samsam. So dito maliwanag na sumunod na po sila sa utos. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang iniutos kay Josue. So nag-ingat na po mga Israelita. Natakot na silang lumabag dahil alam nila at nakikita nila yung parusa ng Diyos. Like katulad ni Achan, binato po si Achan ng taong bayan. Ang bumato po ay taong bayan, ibig sabihin napakarami para malaman nila yung parusa. Kapag sila yung gumawa nun, sila rin ay babatuhin. So hindi nangangahulugan na magalit sila sa ginawa ni Achan. Kundi tingnan din nila na sasapitin din nila yung parusa na yun kapag silang gumawa. Kaya ang taong bayan ang inutusan ng Panginoon bumato para makita nilang parusa ng lumalabag sa utos ng Diyos. So, nakuha nila yung samsam at yung mga pinangako ng Diyos, pati hayop, kasi utos naman ito ni Lord. Verse 28, kaya't sinunog ni Josue ang Ai at ginawang isang bunton ng pagkawasak na naroon sa araw ito. So talagang total burn na po yun. Sinunog na lahat. Kasi ang utos, kung ano yung mga bagay na yon na hindi dapat kukunin ng mga Israelita, kung yun ay nakalaan sa pagkawasak, kung meron mang ginto pila, kasi hindi naman nabanggit na i-spare po yun, whether meron po doon at inallowed na sunugin, wala pa ititira. Kailangan sunog na sunog po yun. Walang pakikinabangan, maliban doon sa hayop at kung ano yung masamsam nila roon. So verse 29, kaya at binitay niya ang hari ng Ai. Sabi rito, no? Sa verse 28, yung bunton, yung bato ang nilalagay pag may namatay eh. Bato, nilalagay palatandaan din. Isang bunton. Binitay niya ang hari ng Ai, verse 29, isang punong kahoy, sa isang punong kahoy ng kinahapunan. Sa paglubog ng araw, ay inuutos ni Josue na ibaba nila ang kanyang bangkay, sa ibaba nila ang kanyang bangkay sa punong kahoy at ihagis sa pasokan ng pintuan ng lungsod. Iyon ay tinabunan ng malaking bunton ng mga bato na naroon hanggang sa araw na ito. Okay. So mga kapatid, even dito sa verse 29, sinunod pa rin ni Joshua yung batas na binigay ni Lord kay Moses. Sa Deuteronomy 21, verse 22 to 23, na pag sinabi ni Lord, kapag mayroong taong isinumpa ng bayan ay ibitin sa puno at kinahaponan ay alisin doon. Kapag namatay na po yon, alisin na po doon at upang ang lupain ay hindi mabahira ng kasalanan. So, isang hari. Actually, larawan dito ni Jesus si Kristo ay isang hari din na pinako sa krus. Pero mga kapatid, hindi eksakto kasi kalaban po ito ng mga Israelita. Pero yung batas na yon ay talaga eksakto sa Deuteronomy 21, 22 to 23 ay lalabas po yan para i-present po actually si Pablo yata ang nagsabi niyan na ito ay nangyari kay Jesus, kundi si Pablo, si Peter. So the victory of Israel, the revenge of Israel against Ai is successful. Why? Because they obey the word of God. Ano yung salita ni Lord? The strategy and military tactics given by God to Joshua and to all the Israelites. Okay?
So ano ba yung military tactics? Una, the ambush, surprise attack, verse 2, feign retreat. Kunwari, tumakbo sila sa labanan. So instruction pa lang itong 1 and 2. Verse 3, occupy the place. And then yung actual na nangyari, verse 4, coordinated signal to occupy the place. Ito na nga po yun. Verse 5, number 5, counter-attack by Joshua, verse 20. Pincer movement, yung inipit ang kalaban or encirclement of their enemies, verse 21. Ikapito, strategic blocking force, verse 22. So ito yung pito na to na instruction ni Lord kung paano manalo sa labanan. Wala na pong hihipang horn, wala na pong dadalhin kabanantipan, pero napakarami po nila. Full force po sila. Wala na po yun. Napakalit na lugar, pero pinakita lang ng Panginoon, kaya sila full force, kasi pinakita ng Panginoon kung paano magtagumpay ang Israelita without any God's intervention except the Word of God. Hindi katulad sa Jericho, hindi naman lang tinulak yung Jericho wall, ang Panginoon, Diyos ang nagbagsak nun eh. So may ginawa ang Lord. Pero dito, mga kapatid, yung utos lang po, sumunod sa instruction how to win the battle. First time po ito. Ang commanding officer is the Lord. Ang field commander is Joshua. So the commanding officer is God and field officer is Joshua. Verse 30 to 35, ito kailangan lang gawin para wag nilang makalimutan na sila ay napatayan ng 36 na soldiers because of disobedience. At kailangan nilang i-recall, basahin ulit yung pagsamba na ito para dito pa lang nila gagawin yung lanay utos ni Moses. Tingnan natin, verse 30 to 35, aalahan nila to, yung batas, and they review the law and they worship God dito po, mga kapatid. So verse 30, pagkatapos ay nagtayo si Josue sa bundok ng Ebal ng isang dambana para sa Panginoong Diyos ng Israel. Verse 31, gaya ng inuutos ni Moses na lingkod ng Panginoon sa mga anak ng Israel. Gaya na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses na isang dambanang mula sa hindi tinapyasang mga bato at hindi ginamitan ng kagamitang bakal ng sinumang tao. Doon ay naghandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at nag-alay ng mga handog pangkapayapaan. Okay. So dito mga kapatid, itong dambana na ito ay utos ng Panginoon. Kukuha sila, binanggit ito sa Deuteronomy 27:2, verse 2 hanggang 6. Ang style kasi ng mga pagano na mayroong Diyos-Diyosan, yung mga bato, inuukit nila, ginagamitan din nila ng bato at bakal para i-shape yung mga Diyos-Diyosan nila. Pero ito mga kapatid, ang pinakukuha ng Panginoon ay bato rin, pero buhay na bato. Lalagyan nila ng plaster yung buhay na bato at dito nila isusulat yung kautusan. Mamaya bababanggit. Tuloy ko lang po. Verse 32. Sumulat siya sa mga bato ng isang sipi na kautusan ni Moses na kanya sinulat sa harapan ng mga anak ni Israel. So dito, sumulat siya sa bato na ito na hindi inukit. Kundi lalagyan ng plaster, sa atin ang plaster, simento rin. Parang ganon. Hindi ko alam kung ano sa kanila, pero I think is putik lang din po. Siguro itatapal nila doon sa batong buhay na yon, bato na itataas nila. Tapos lalagyan nila ng mortar o kaya siguro putik, clay. Pag natuyo po yon, o kaya basa pa yon, susulat nila yung kautusan. Siguro gagamitin kautusan baka kahoy lang na matigas,
Ngayon, kapag natuyo po yun, syempre, ma, ma-engrave po yung kautusan. For example, pag tayo naglagay ng plaster po, halimbawa sa semento, habang hindi pa yan tuyo, pag sinusulatan yan at matuyo, naka-engrave na yung sulat. So, yun ang gusto ni Lord na inutos kay Moses, mga kapatid. So, hindi po masusugatan, magagamitan ng metal or batuman yung dambana na inilagay. At ang dambana na inilagay, ang nakalagay po doon, kautusan. Hindi yun sasambahin babasahin. Yun ay kautusan. Sa panahon ngayon, di ba, pag may mga dambana, mga rebulto, wala naman nakalagay na kautusan sa rebulto. Gagara ng damit, kasi hindi naman yung inutos ni Lord gawin. Dito, nagpagawa man ng dambana ang Lord, bato lang siya, pero lalagyan ng plaster at susulatan po ng kautusan. So, kautusan po talaga ang ilalagay. So sabi nga dito, sumulat siya sa mga bato ng isang sipi ng kautusan ni Moses na kanya sinulat sa harapan ng mga anak ni Israel. Verse 33, at ang buong Israel, lahat po, maging dayuhan o katutubong mamamayan, kasama ang kanilang matatanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom, ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban. Magkabilang panig ng kaban, tumayo sila at sa harapan ng mga paring Levita na nagdadala ng kaba ng tipan sa Panginoon. Kaba ng Panginoon. Ang kalahati sa kanila ay sa harapan ng bundok ng Gerizim at ang kalahati ay sa harapan ng bundok Ebal. Gaya ng inutos ng una ni Moses na lingkod ng Panginoon na kanilang babasbasan ng bayan ng Israel. Okay. Tinignan ko po yung mapa ng Mount Gerizim. Ang Mount Gerizim nasa taas ng konti. Andito lang po yung Mount Ebal. Kaya kung sila po ay, yung kalahati ay haharap dito sa Mount Gerizim, yung kalahating mamamayan haharap dito sa Mount Ebal, halos hindi naman sila opposite na para bang talikuran. Andyan lang po yung Mount Gerizim, tapos andito lang yung Mount Ebal. Kaya kung andito yung I, Gerizim, Mount Ebal, andito po yung I sa baba. So halos ang nakaharap na sila parang ganon, tapos yung the rest, yung kalahati nakaganon. Ngayon, ano ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano ba yung utos ni Moses na bakit pinagagawa po yun? Okay, ayon daw sa utos ni Moses na binabanggit dito. Tingnan natin Deuteronomy 11:29, yung Gerizim tsaka Ebal. Sabi rito, at kapag ikaw ay papasok ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng iyong paroroonan upang angkinin. Pag nakapasok na po sila, kasi nandito na nga po sila. 2 cities na po yung nakuha nila. At according sa record, 2 lang po yung sinunog nila. Ito yung sinunog nila para mawala mo na po yung daanan. So wala silang pakikinabangang bahay dito sa Jericho and then sa Ai. But the rest of the cities na i-conquer nila, mga kapatid, pakikinabangan nila yon. But dito, kapag ikaw ay papasok ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng iyong paroonan upang angkinin, iyong ilalagay ang pagpapala. Ito po, pagpapala sa bundok ng Gerizim. Ano yung ilalagay na pagpapala sa bundok ng Gerizim? At ang sumpa sa bundok ng Ebal. Okay. So, magkaiba po sila ng reason o kaya purpose kung bakit sila haharap sa Gerizim at haharap sila sa Ebal. So, ang Gerizim po ay nire-represent ng blessing. Ang bundok naman ng Ebal ay nire-represent ng curse, sumpa. So, kalahat-kalahati raw Tingnan natin sino yung kalahati na yon. In Deuteronomy 27:11-13, sino-sino ba yung kalahati na yon? Inatasan ni Moses ang bayan ng araw na yon. Ang sinasabi,
pagtawid ninyo sa Jordan, kasi si Moses hindi naman nakasama sa Jordan, pagtawid, ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim upang basbasan ang bayan. So, ito po yung kalahati ng tribes ni Jacob. Si Simeon, si Levi, si Judah, si Isaacar, Jose at Benjamin, sila po yung haharap doon sa Mount Gerizim. And then, verse 13, at ang mga ito itatayo na sa ibabaw ng bundok ng Ebal, sa Ebal naman, upang sumumpa. Yung sumpa na to is something like yung para alalahanin yung sumpa ng Diyos. Mamaya, babasahin din nila yan. So, anin naman ito na anak ni Jacob, si Ruben, si Gad, si Aser, si Zebulon, Dan at Naphtali. Now, half-half po yun. Binabanggit dito sa verse 13, kalahati ng mamamayan haharap sa Gerizim at ang kalahati haharap sa Ebal. Now, mga kapatid, ang Mount Gerizim, nire-represent blessing, no? Binanggit ko kanina. Because of their green slopes, pwedeng pagtaniman kasi ito. At ang Gerizim po ay sakop ng Samaria in New Testament. Hindi tulad ng Mount Ebal. Ang Mount Ebal is rocky, desolate, tagtuyo. Ibig sabihin, picture po ito ng sinusumpa, pinatutuyo. Samantalang yung green slopes ng Gerizim ay nire-represent ng blessing kasi maraming pwedeng tumubong pananim at pagkain po sa Gerizim. Okay. So, nagsasalamin po ito in spiritual counter meaning is yung Gerizim is obedience. Kapag ikaw ay susunod, actually binanggit po ito na in Deuteronomy 28 yata yun, or in Leviticus 26 nga. And 1 to 39, andun yung how many verses yung blessing to obey, so to those who obey, and curse to those disobey the law of God. So, Gerizim is sumasalamin o mirror into obedience people, and Mount Ebal is sa mga nagdi-disobey. Verse 34. After nun, pagpapala na yon, verse 34, Joshua 8:34. Pagkatapos ay kanyang binasa, si Joshua po ito, ang lahat ng mga salita ng kautusan. Salita ng kautusan, ang pagpapala at ang sumpa. Unahin natin muna yung pagpapala. In Leviticus 26 verse 1 to 13, pakibasa na lang po niyo. Dinaanan din kasi natin to. Lahat po ng mga pagpapala ng Lord sa Israel ay doon. Kapag sumunod po sila doon sa mga utos ng Panginoon, even doon sa ibang verses doon, na sabi doon ni Lord, kapag sumunod ka, walang tabak na tatalo sa inyo. This when even in the battle or war, sabi nga doon ni Lord, ang 5 sa inyo ay hahabol sa 100. Tapos ang 100 hahabol sa 10,000. So ang ratio is 1:20 kapag kakaunti ang labanan, and then 1:100 pag maramihan. Dapat sila ang humahabol sa kalaban. Kaya lang, di ba, nabanggit ko nga last week, sila hinabol. But this time, dahil nasunod yung kautusan, nag-obey po sila talaga humabol, nanalo sila. At binasa rin dito yung sumpa naman kapag hindi ka sumunod. Leviticus 26 verse 14 to 39 naman nakalagay yan. Anong sumpa dyan? Baliktad. Lagi kang prone sa labanan. Alam niyo po, ang Israel po, hanggang ngayon, prone sa labanan. Dahil hindi nila nakumpleto ang pagtupad ng mga utos ni Moses. Prone sila sa labanan ngayon. Actually, sa to lang, whether you agree or disagree, talagang, personally, yun ang aking pagkakaunawa because they disobey the some commandments given by the Lord to Moses. Yung Deuteronomy 18, verse 15 to 19. Ano ho yun? Sabi ni Lord,
hindi mawawala ang tabak at labanan kapag sumusuway sila sa mga utos ni Moses. Hindi sila sumunod doon sa Deuteronomy 18:15 to 19. Ang sabi po doon, itatayo ng Lord ang isang propetang tulad ni Moses na lahat ng mga sasabihin niya ay kailangan sundin, ang di sumunod ay mananagot doon sa salita na yon. Which is, pinatunayan po yan ni Peter na sino po ba yon? Si Jesus. So, Israel today as a nation, bilang nation majority hindi sila naniniwala kay Jesus. That Jesus is the Son of God, that Jesus is the Lord, that Jesus is God. Hindi po sila naniniwala. Kaya tayo naniniwala kay Jesus, ang totoo, ang tingin nila sa atin, sumasamba raw tayo sa Diyos-Diyosan. Kasi nga, tao lang si Jesus sa kanila. Yun talaga ang tingin nila sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, bakit sila lagi nasa prone ng labanan? Ito po sila. So, Leviticus 26:14 to 39. Dahil sila po ay sumusuway kay Lord. Hindi nila sinunod ang iba pang mga utos ni Moses. So, hindi na kumpleto. Si Josue ang nagbasa. So, binabasa ni Josue yung mga pagpapala ng mga tao, Israelita, kapag susunod. At babasahin din ang sumpa kapag hindi sila susunod. So marahil nung nakaharap sila doon sa Mount Gerizim, sinasabi yung pagpapala. Because Gerizim, makikita nila na very green. Green nature talaga ang Gerizim. Makikita nila na wow, iba to. Na makikita nila yung fertile land and good for agriculture planting. At siguro, nung binabasa yung sumpa, baka nakatingin naman sila sa Mount Ebal, na ang simbolo nun ay rocky, dry, and desolate. Parang sinumpa. Ang taong sinusumpa, mamamatay eh. But in time of Jesus, mga kapatid, may sinumpa si Jesus na fig tree. Hindi ka na mamumunga, natuyo. So, ganon si Lord eh. Ganon ang biblical, yung mga sinusumpa, natutuyo, nawawala, namamatay. So, maaari na sinasabi din nila na ganyan ang mangyayari sa inyo, like what happened to Achan, na nagdi-disobey sa salita ng Diyos, hindi sinunod ang utos ng Panginoon. Instead na ibigay yung gold, silver sa Lord, anong ginawa? Ninakaw ni Achan. So what happened to Achan? Pinuksa ng Panginoon, binato hanggang sa mamatay at sinunog pa. Nadamay po yung dalawang anak, o hindi dalawa, mga babae at mga lalaki anak. Last verse 35. Ito po yung sabi dito, walang salita sa lahat ng inuutos ni Moses na hindi binasa ni Josue sa harapan ng buong kapulungan ng Israel. Sa mga babae, mga bata, at mga dayuhang naninirahang kasama nila. So ngayon mga kapatid, hindi lang po ngayon lalaki ang tumatanggap ng kautusan. Pati bata, pati mga babae, pati mga dayuhan. Lahat na po, kailangan mabasa ang kasulatan. And perhaps, ang kasulatan na ito ay 613 laws of Moses na binigyan ni Lord kay Moses. Kailangan basahin. And then, katulad na sinabi ni Lord kay Joshua, Joshua 1 verse 8, meditate the law of God day and night. Kung gusto magtagumpay, hindi lang lalaki ang makakadinig ng kautusan, but children, women, and all the strangers. Lahat po sila ay makakadinig ng mga kautusan. Pinadinig po yun ni Joshua. Wala na pong exemption. Lahat po dapat makaunawa ng kautusan. Kaya kahit bata pa lang dapat alam ng kautusan. Kaya naman, nagtagumpay po sila, binalikan nila yung kautusan para ipaalala ulit na eto, kapag sumunod tayo, pagpapalain tayo.
Marahil ganun sinasabi ni Joshua, pag sumunod tayo, pag sumuway tayo, mapaparusahan tayo. Lagi tayong matatalo sa labanan. Maaring ganun na sinasabi ni Joshua. So nagtagumpay po sila kasi nga sumunod sila sa mga military tactics ni Lord. So example lang po yun. Pero marami na po silang tagumpay. But ngayon lang po sila namatayan nung nakipaglaban po sila sa first encounter nila with Ai. Now, as Christian today, mga kapatid, we have a different battles. We are not a soldier like mga military na may talagang literal na may hawak ng barel para sa labanan, hindi po. As Christian po, meron din tayong sariling labanan. Kung titingnan po natin ang instruction ng Panginoon sa Israel, obey the word of God and you will win the battle. Leviticus 26 verse 7 to 8. So ang battle po ay maliit lamang compare sa war. The war is bigger and longer while battle is shorter military engagement lang than the war. Maliit lang ang battle. Ang battle, for example, like Israel against Jericho, Israel against Ai. Pero kung tinignan mo siya ng kasi iba-iba yung cities po sa loob ng Kanaan eh. Pero kung sila po ay isang nation talaga na nagkakaisa talaga sila, although meron pong makikipagkaisa, mga alliance, 5 kings, something like na ganon, darating tayo dyan. But, pag yung 31 kings talaga ay, kasi kaya nga yung Kanaan, 31 kings, ibig sabihin, except Og, tsaka Sihon, siguro mga 29 na lang. So yung 29, bakit may hari po sila sa loob ng Kanaan? Sabihin, kanya-kanya rin sila. Hindi sila solid talaga. Pero kung may isa lang hari dyan, at yun ang naging kalaban, ang tawag natin doon, war. Big na yun, malaking labanan na yun. But for 29 kings, siguro bawasan natin ang king ng Jericho tsaka Ai. So ilan na lang, 27 na lang. Battle pa rin to kasi unti-unti ang labanan, maliliit na labanan. So, tayo po bilang mananampalataya din sa Panginoon, we have two types of battle. Una, internal and external. Yung external, kahit di na natin anuhin yun, daanin na lang natin sa prayer yun. But internal, meron po tayong battle. Ako po, di ko po alam kung ano yung battle po ninyo, mga viewers, at dito sa church. But we have a battle like a physical, financial, and spiritual battles. O kaya kung tawagin minsan, spiritual warfare. Internally, yung pangloob. Ang physical battle, for example, may sakit. Yan, nakikipaglaban tayo sa mga sakit. So, tignan natin. This is very similar din naman to sa Panginoon. Paano ba tayo mananalo laban sa sakit? Siyempre, yung Word of God. Sundan natin. But merong mga specific na message ang Bible about dun sa tungkol sa sakit. Number 1 is James chapter 5 verse 14 to 16. Santiago. May sakit ba ang sino man sa inyo? Sabi dito ni Santiago. Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanila ipanalangin siya. At siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya ay nagkasala. Okay, ulitin ko po. Ibabangon siya ng Panginoon at kung siya ay nagkakasala, siya ay patatawarin. Pero meron pong dapat gawin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Hindi ka pwedeng patawarin ng Lord once na hindi nyo kinonfess. Confess your sin. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So, ang battle po natin ay physical problems, ailment, sickness. Mga kapatid, remember, may kapangyarihan magpagaling si Jesus sa ating buhay. Hebrew 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ano ang
keyword, repentance, mga kapatid. Repentance. Confess your sin. Sabi dito, patatawarin kung mayroong kasalanan, patatawarin, but confess your sin. Ipahayag ninyo sa isa't isa. So, repentance is the key. Example po yan, pag may mga physical na problem, battle of our mga sakit. And then, awit or Psalms 103, verse 2 to 3. Pakibasa na lang po. Psalms 103, verse 2 at 3. Ganon din po yun, repentance. So, second battle, internal battle, financial battle. Lack of money, job, pag wala pong pera, kulang sa pagkain, under poverty, mayroon tayong problema doon, mahirap ang buhay. But we have three important dapat gawin. Una, prayer. Awit 72 verse 12 to 13. Sapagkat kanyang inililigtas ang panangailangan kapag ito'y nananawagan. Ang dukha at ang taong walang kadamay. Siya'y maaawa sa mahina at nangangailangan at ililigtas ang buhay ng mga nangangailangan. So prayer, binanggit kayo na sa verse 13. Verse 13, pakiulit, sis. At 12 pala. Sapagkat kanya inililigtas ang nangangailangan kapag ito'y nananawagan. At ang dukha at ang taong walang kadamay. Ililigtas ka, ikaw ba'y nagugutom? Siyempre, isa-save ka ng Panginoon. Maraming paraan ng Diyos eh. And then, kailangan nakikita ni Lord na hinahanap natin siya. Awit 34, verse 10. Sabi dito ni David, actually si David kami sabi niya, ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom. Kahit ang mga nanay nila talagang mga predator po yan, mahanap ng pagkain. Ngunit, sabi dito, ngunit silang humahanap sa Panginoon, talagang sincere na humahanap sa Panginoon. Sa mabuting bagay, hindi sa masama, siyempre, ay hindi nagsasalat. Si David po, bago po naging hari yan, mahirap lang naman po yan. Siyempre, nag-aalaga, hindi naman ganun kayaman yan. So, nararamdaman niya yung tao, alam niya na pag naghahanap sa Panginoon, hindi magsasalat. Siyempre, kailangan maging righteous din ang tao. Kawikaan 10 verse 3, hindi hinayaan ng Panginoon na magutom ang matuwid. Financial problem, siyempre, damay po yan. Minsan, nagugutom tayo. O kaya ay kukulang tayo, but kung tayo ay nagsisikap maging matuwid, hindi hayaan ng Panginoon na magutom. Ngunit ang nasa desire na masama ay kanyang pinapatid. So marami pa akong mga financial support or verses tungkol sa financial support na tinuturo ng Bible. So una, physical battle. Pangalawa, financial battle. Pangatlo, spiritual. Ito yung mga internal battle po natin. Pangatlo, spiritual battle. Kung tayo nasa kadiliman, namumuhay sa masama, namumuhay sa lifestyle natin is talagang nagkakasala, hindi na natin nakikita yung truth, hindi na natin nakikita yung righteousness dito at yung liwanag ng katotohanan na mali talaga tayo, nagkakasala tayo. Minsan, pag sinabihan tayo mali, didepensa pa natin. So talagang namumuhay tayo sa kasalanan, ibig sabihin, may problema tayo. Pero kung tayo ay Kristiyano na, bilang Kristiyano na, nagkakasala pa rin, ibig sabihin may spiritual battle po tayo. First is spiritual battle against Satan. So we must equip with the Holy Spirit. Dapat. Ephesians 6 verse 12. Kasi sabi dito ni Paul, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita, na nag-ahari sa libutan sa kadilimang ito, laban sa buong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kung hindi natin nakikita ang kalaban, dahil espiritu din ang kalaban, we must equip of the Spirit of God dapat. Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit na ang tutulong sa atin to face our enemies. Kaya espiritu sa espiritu ang magiging labanan. Because we don't see our enemies. Eh sila, nakikita sila. Nakikita nila isa't isa pang mga kapatid.
wala naman tayong alam. But we must equip with the Holy Spirit. Sabi nga ni Pablo, no, Romans 8 verse 9, tayo nasa Espiritu, wala na tayo sa laman. Na ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa atin. At kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa atin, hindi tayo nabibilang sa Kanya. So, Espiritu, Holy Spirit, Spirit of God, the Spirit of Jesus. And then prayer. Isa pa sa mga pwede natin magiging sandata, Ephesians 6 verse 18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng mga panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. And if you read Ephesians 6 verse 12 to 18, kompleto po, basahin niyo po yan. Andiyan po yung armor of God. Andiyan po yung 6 o 7 yata yon, yung mga armor ng Panginoon na binigyan ng kahulugan ni Pablo. Now, ano yung external problem? External problem, minsan hindi natin kayang kontrolin to. This is out of our control. Ano po ba yan? Minsan nararamdaman natin yung problema sa corruption sa gobyerno. Nararamdaman natin yung sistema ng gobyerno, nagmamahal ang bigas, nagmamahal ang pagkain, nagmamahal ang mga bilihin because of the system. Problema natin yan, but external, hindi natin kontrolado, so wala tayong kakayahan kundi just pray. Ipanalangin natin sila. Ngayon, kung ayaw natin ng mga leader sa botohan, pwede mo ilaban ang iyong paglaban mo sa botohan. Now, how to win the battle? No? Yun nga, binanggit natin yung battle internally, physically, financially, spiritually. How to win? Tingnan natin, kung babalikan natin ito, sabi ni Lord, kung maalala ninyo, no? Sabi ni Lord kay Joshua, hindi na ako sasama sa inyo. Chapter 7, verse 8, kasi nga, natalo nga sila, namatayan sila, pero sabi niya, ako hindi nasasama sa inyo. Maliban po sa inyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. So mga kapatid, ang dami na pong bagay, or even ang dami, how many times na po na ang Lord ay nag-a-attempt ng ganon. Even doon sa Exodus chapter 33 yata yun, verse 3, kung daw nagkakamali, na nagalit si Lord, gumawa sila ng gintong guya. So, sabi ni Moses, hingi ako ng tawad sa Panginoon. Sabi niya sa mga taong bayan, baka patawarin ako dahil sa inyo. Baka ako magamit, no? Sabi ni Moses. Sabi ni Moses, nagbalak pa nga siya, Panginoon, burahin mo na yung pangalan ko sa aklat mo. Sabi ni Lord, ang buburahin ko ay yung mga nagkasala. So how many times na ang Lord ay parang nagtatampo na ayaw na silang samahan. But tuwing nakakatakot po ito, tuwing mayroong mapaparusahan ng kamatayan, bumabalik yung parang gana ng Diyos, bumabalik yung kanyang saya, bumabalik yung kanyang joy kapag may napaparusahan. But paano ba tayo mananalo? We must maintain the presence of God. Obey the word of God. Obey lang. Nanalo sila, sinamahan kasi sila ng Panginoon. Sumunod sila, pinatay nila si Achan, sinunog yung mga tinalagang bagay, di ba, mga kapatid? And then, kung tayo man ay nalulugmok din sa, natatalo man tayo sa labanan, but sabi ni Lord, di ba, in Joshua 8 verse 1, do not be afraid. Sabi niya kay Joshua, kung kayo ay malungkot, do not be afraid. Sabi ni Lord, ganon din tayo mga kapatid. Sabi ni Lord, no, kay Joshua, I am with you. No, I never leave you nor forsake you. Patuloy po 'yon. Patuloy po 'yon na nagbago ulit ang ng Panginoon. Siyempre, naparusahan na po si Achan, tapos na po 'yon. Balik ulit si Lord sa plano niya. So, the same thing din po sa buhay natin bilang mananampalataya. Do not be afraid. Internal man o external battle man, mga kapatid, bilang mananampalataya, do not be afraid.
God is with us sa ating mga labanan. No? Isaiah 41 verse 10, sabi po dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Sabi ni Lord, Isaiah, I think, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. So yan, personal niyan ni Lord sa, I think, kay Isaiah. Then personal din yan sa atin. Do not be afraid. Ngayon, kung merong external problem, hindi natin control yung mga bagay, gaya niya, government problem, blah, blah, blah. Yung mga against the world. Battle against this world, mga kapatid. Ito sinasabi ni Jesus 1:16 verse 33. Ang mga bagay na ito sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. So, kay Lord tayo magpunta, peace ang kaya ibigay ng Lord. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Bagamat ang mga Hudyo ay literal na inuusig, physically talaga inuusig, nasasaktan sila, naduduguan po sila. But hindi naman lahat ng mga Kristiyano yan ang sinasakit. But sometimes yung mga external problem, for example, nabibigatan tayo sa buhay, naglilingkod tayo pero may mga balakid, no, nauusig din tayo ng sanlibutan ito. So, sabi dito, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinay ko na ang sanlibutan. Kino-comfort tayo talaga ni Lord. 1 Corinthians 15:57, sabi nandito, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. So, the battle is for the Lord. Si Kristo po ang nakikipaglaban. And through faith, we conquer this world, mga kapatid. 1 John 5, verse 4 to 5. Sapagkat ang sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang mga Israelita, hindi sila naniniwala na Jesus is the Son of God. Hindi sila naniniwala, mga kapatid. But tayo ay naniniwala dito. So, through faith, our battle against this world, mananalo rin tayo. Kaya mga kapatid, may labanan po talaga. But ito pong Book of Joshua, puro to tagumpay. Puro karamihan to tagumpay na. But sige po, wag po tayong makakalimot. The Lord is with us. The Lord never leave you nor forsake you. Financially, spiritually, physically, o anumang pang problema na hindi ko nabanggit. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Let's pray. O Diyos Ama, sa ngalan po ng Panginoong Yesus, salamat po. Ipinakita niyo po sa amin kung paano magtagumpay ang mga Israelita laban sa Ai. So, instruction ninyo, sinunod po nila. So, as a Christian, Lord, naniniwala kami ang lahat na nagtatagumpay ay ang mga sumusunod sa iyong utos, isinasabuhay ang iyong utos, ibinabahagi ang iyong utos. Natatakot magkasala, natatakot gumawa ng mga pagkakamali, kundi ang takot ay dahil sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, tulungan niyo kaming maging matatag po ang pananampalataya namin. Dahil ang kalaban po ay hindi nakikita. Ang aming mga enemies ay sometimes ang aming sarili, but kung kami ay patuloy na nananalangin, equipped with the Holy Spirit, at mayroong pananampalataya, so ang labanang ito ay inilalaan namin sa iyo. Kayo na pong bahala, Ama, sapagkat pinatunayan na po ninyo ang inyong buktong na anak na si Jesus ay nagtagumpay po laban sa sanlibutan. Kaya anumang dinudulot ng sanlibutan ito na problema, Lord, kinover up niyo na po yon. Sinasabi niyo nga na napagtagumpayan niyo na ang lahat ng bagay, Lord. Maraming salamat. I-bless niyo po ang mga viewers. Nawa kung sila man ay nasa panig ng karamdaman, sufferings, anxiety, dalangin namin na kayo po ang mag-cover up ng kailang pangangailangan, financially man, spiritually man, or yung mga physical na kagalingan. Dalangin namin na kayo po ang magpagaling po sa pamamagitan ng inyong habag. We lift up to you, Lord, si Pastor Patrick. Dalangin namin ang Calvary Antipolo na makumpleto po yung healing niya, Lord. Yung lagnat niya ay mawala na at patuloy na siya makapaglingkod sa iyo.
Dalangin din po namin ang mga kapatid pa namin na makumpleto ang kagalingan, Lord, si Achik, Lord, dalangin din po namin. Yung tita ni Brother Edgar na inoperahan po sa breast cancer po, dalangin namin ang kagalingan po, aming Diyos. Patuloy ko rin tinataas sa inyo ang kagalingan ni Rochelle, aming Diyos. Asawa ni Kim, kundi po, job din po, praying po Kim. Kalusugan po ni Caleb. I-bless nyo rin po ang bukas, ang ministry po ng Bible month po. Bukas po sa blessing po, Lord, na opportunity na ginamit niyo po ako to preach the Word of God, Lord. Ng Bayan 1, ang PID 1, and ang PID 2. Lord, salamat po. Nawa, Lord, nakagat po ng aso si nanay o kaya nakalumon. Nawa, Panginoon, ay hindi naman maapektuhan ang kanyang kalusugan. Praying din po kami sa inyo na natumba rin po siya kahapon. Nawa, Lord, ay wala namang maapektuhan sa kanyang kalusugan. At salamat, iligtas niyo po siya. Pray din po kami na pumasa na po ang kapatid si Ben sa mga kulang pa sa kanyang medical. Maraming salamat po sa blessing na ito. Salamat po kay Brother Edgar, ito, Sister Sally, bawat kapatid. Continue to bless si Brother Edgar sa kanyang kalusugan. At nawa patuloy mo siyang patatagin ang kanyang pananampalataya sa iyo, aming Diyos. Muli, maraming salamat. Itinataas po namin ang lahat. In the name of Jesus, we pray. Amen. God bless you all po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon.